So yun mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is yung kung paano magpakasta ng ating mga broodhen or numpulit. Dahil mga kasabong, halos lahat sa atin halos lahat ng ating mga baguhan is lito kung paano ba talaga magpapakasta, kung yun ba talaga pag nakastahan is okay na, ilang araw ba ito nagtatagal sa pulit. Ayan, tapusin mo tong video na to para makatulong din sa'yo. Hello, what's up mga kasabong? Ayan, nandito naman tayo sa panibagong episode ng ating Sabong Pinas. Alright, o diba maganda ang intro natin. Kita nyo naman yung pagkakagawa ng editing ng ating mga kasabong. Yung intro pa lang is kabuhay-buhay na. Bola lang yan. So yung mga kasabong, kung may nanonood dito na vlogger, yan, mas maganda yung meron tayong intro vid na matigas-tigas, matibay-tibay para malakas ba yung putok ng bunganga mo? Para intro vid pa lang is kaakit-akit na. Yan, syempre kaya, ayan, timo, nanood ka sa akin kasi kakit-akit ang aking intro vid. Ulol! Ayan, credit sa editor ng Sabong Pinas. Ayan, mahusay po yan. Kaya sa mga magpapa-edit dyan, ayan, message lang po kayo sa akin. Tapos, para may commission din ako sa kikitain. Nako! Kasi may commission din siya sa kinikita na ko dito Kaya, may commission din ako sa magiging niya. Diga, lang yun? Tawag dito, utakal lang yun. Bright na bright ka talaga. So yun mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is yung kung paano magpakasta ng ating mga broodhen or numpulit. Dahil mga kasabong, halos lahat sa atin halos lahat ng ating mga baguhan is lito kung paano ba talaga magpapakasta, kung yun ba talaga pag nakastahan is okay na, ilang araw ba ito nagtatagal sa pulit. Ayan, tapusin mo tong video na to para makatulong din sa'yo. Pero syempre mga kasabong, bago natin itackle yung ating pinaka main topic, pag-usapan muna natin yung pakakastahan natin. Dahil mga kasabong, hindi basta po nakapagpakasta Kailangan inire-ready din natin sila, dapat inihahanda din natin sila, dapat kinukudisyon din natin sila para mga kasabong, maganda yung daloy ng dugo nila, yung daloy ng similya sa kanilang mga egg cells. Ayan, para marami talagang itlog na may puproduce yung ating mga pulit. Kasi minsan mga kasabong, nag-iisip tayo kung bakit ito nangingitlog 3 araw sunod-sunod tapos biglang tumigil. Iisipin natin klima, iisipin natin patuka, iisipin natin mga kasabong, wala nang masyadong pag-iisip. Nasa kalusugan niya ng ating mga pinakakastang inahin. Dahil mga kasabong sa ating mga kabakyards dyan nagpapakasta sila kahit may sipon. Ano ang pakialam mo doon? May sipon yung inahin, pakakastahan mo, anong anak niya uhugin? Ano ang pakialam mo? Uhugin niya anak niya mga kasabong, tapos pagka nagkaanak niya ng sipunin, sisisihin mo, bakit kaya ito sipunin? Bakit hindi gumagaling sa gamot? Ang sisisihin mo na naman yung gamot. Hindi, ang sisisihin mo yung sarili mo. Dahil hindi mo dahil hindi mo na aalagaan ng maayos bago mo pakasta. Pero paano ba nga ba? Paano yung start kung paano tayo makakapaghanda ng ating mga brood pullet? So yun mga kasabong, umpisahan natin sa simpleng pagpupurga. Diba? Halimbawa, napurga na natin, hindi ko na i-elaborate kung anong pampurga. Maraming pampurga po dyan. Simple lang. Yung pampurga, pinurga mo, kinabukasan liguan mo. Pagkaligo mo, turukan mo ng breeder ADE. Mga kasabong, baka matatanong nyo, breeder ADE, syempre ito. Ito, breeder Biton ang binibigay po namin yan. Biton 500. Ayan, meron siyang vitamin ADE. So yun mga kasabong, madali namang hanapin to So kung hindi rin nyo na mahanap, contact me. Meron lang din naman tayo nyan. Nagpapa-order ako nyan. Siyempre, konti lang yung pataw. Galing ha? Siyempre mga kasabong. So yung mga kasabong, after mo mabigyan siya ng inject ng breeder ADE, at least weekly, bibigyan mo siya para weekly may supply siya ng magandang vitamina sa kanyang katawan. Siyempre, tulong pa rin yan. Yun, after ikaw ay after makapag-vaccine ka, hintay ka muna ng 2 weeks. Hayaan mo muna siya talagang mag-fertile. Hayaan mo muna siya talagang lumabas yung fertility ng katawan niya. Dahil mga kasabong, mas maganda talaga at talagang kailangan na fertile na yung ating mga broodhen or pullet na bago natin gamitin. So mga kasabong, dumako tayo sa patuka. Mga kasabong, yung patuka is
kahit hindi ka bumili ng breeding pellet eh, iitlog yan. Yes, mga kasabong, iitlog yan kahit hindi ka bumili ng kung ano mang ini-endorse na breeding pellet na yan. Kung ano yung ginagamit mo na pinag-maintenance mo, kung anong tinutukuan nila, wag lang kanin. Baka naman kanin. Siyempre mga kasabong, kahit regular na regular lang, ang ibigay mo dyan, yes mga kasabong, iitlog po yan. Dahil mga kasabong, nature naman talaga nila ng umitlog, kaya lang sila talaga tumitigil ng pag-itlog, hindi po patuka ang sisisihin natin. Mga kasabong, ang sisihin po natin yung paghahanda po at yung pagkukondisyon sa ating mga pulit. Yes po, yan po ay isa sa aming karanasan po dito. Dahil mga kasabong, kung ano yung kanyang patuka, syempre mga kasabong, hindi naman po hindi naman po tayo lahat is kaya nating maghintay ng matagal tapos magbabago pa tayo ng patuka. Makasabong lalo lang may stress ang ating mga pulit dahil pag sila ay na-stress, nagpalit sila ng patuka, lalo naman silang hindi itlog, wag na lang po nating palitan ng ating mga binibigay na maintenance feeds. Okay lang po yan sa kanila. Kaya naman po mga kasabong, may breeding pellet. Nakakatulong po talaga yan pagpapaitlog. Pero hindi po yan nakakatulong sa pagpapabilis at pagpapadami ng itlog. Mga kasabong, mahirap intindihin, mahirap sabihin, pero hindi po yan talaga yung hindi po talaga yung pinaka-reason kung bakit nangingitlog eh. Mga kasabong, iitlog po talaga, basta nagpertil yan, basta, mga kasabong, ikaw nga eh. Diba? Nakikita mo nga yung manok mo, kahit walang kumakasta, umiitlog sila sa patuka eh. Ganun lang po yung logic nun mga kasabong. Simple lang po yun. Kung tayo ay, mas tatagal pa eh. 7 days ka may stress ha. 7 days may stress yung manok mo sa nagpapalit ng feeds, 7 days pa yung recovery nila. Kailan ka pa makapagpakasta? Di ba matagal? Kaya mga kasabong, ang tinutukoy ko po dito yung mga kapwa natin backyards na wala na masyadong gusto mahabang proseso. Di ba? Pero proseso na kailangan mo purgahin, kailangan mo nang bigyan ng vitamins, given yan, kailangan mo talagang purgahin, kailangan mo liguan yan, given yan, para makondisyon talaga yung katawan nila bago sila sumabak sa pagpapakasta, bago sila sumabak sa maraming pag-iitlog. Kaya yon mga kasabong, inuulit ko, no change feeding, okay lang po yan. Okay lang po yan. Kahit ano po yung mine-maintenance nyo na patuka, kung ano po yung ginagamit nyong pagpapaitlog, yan na po ang gamitin nyo. Wala po akong i-advertise na patuka dahil kahit po hindi natin palitan ng breeding pellet, iitlog po yan ng madami. Ako naman tayo mga kasabong sa painom. Diba? Ito, importante ito. Ini-inject ko po sa inyo mga kasabong na dapat ang ating mga brood pullet at ang ating mga pullet or ang hen, habang sila ay nangingitlog, wag po nating aalisan ng tubig. Dahil dyan po nanggagaling yung lakas nila. Di ba mga kasabong, pagka sila ay itlog ng itlog, kailangan nila ng tubig para makapag-produce yung katawan nila ng itlog. Yun naman po yung gusto natin. Kaya gawin po natin, palit ng tubig. Dahil mga kasabong, pagka sobrang init, kailangan pinapalitan po yan. At syempre, take note mga kasabong, mas maganda po. Ito po mas maganda po. Ang ibig sabihin, optional. Pero mas maganda kung magbibigay ka ng electrolytes sa umaga. Dahil mga kasabong, pagka binigyan mo sila ng electrolytes, tulong pa rin yan sa katawan nila para mas maganda yung daloy ng sirkulasyon ng kanyang katawan. Kaya makakapag-produce ulit siya ng marami pang itlog dahil hindi siya stress. Dahil nabigyan mo siya ng kumbaga sa basketballista, binigyan mo siya ng tawag dito, Gatorade. Yan. Di ba mga kasabong? So yun mga kasabong, idadagdag ko lang about do sa patuka, nakakalimutan ko kanina. Idadagdag ko lang, lagyan natin siya ng red cell. Mas maganda po yung red cell sa halo sa patuka. Mas maganda po talaga yung dinedirekta natin, inihahalo natin ng red cell. Kahit ano pong patuka yan, lagyan po natin ng red cell. Yung kanyang binibigay nating patuka sa ating mga brood pullet or sa mga hen natin. At syempre mga kasabong, pinaka-importante din, dapat malinis yung ating lokasyon. Dahil mga kasabong, pag maraming ipot-ipot yan dun sa ating mga isa pa rin yan sa, syempre ang ipot, alam nyo naman, kahit sa mga tao, yan, madumi yan. Kaya mga kasabong, bawal yung madumi. Di ba? Apektado sila dyan. Yung mga manok kasi, sobrang lakas ng sobrang lakas ng pang-amoy niyan. So yung mga ipot na yan, mabaho yan, maapektuhan yung kanilang katawan na naman dahil amoy pa lang, nakaka-stress na yan. Mga kasabong, ang manok walang panlasa, malakas ang pang-amoy. Kaya dapat po talaga importante na malinis po ang ating mga lokasyon. Kahit saan po yan, dapat malinis po. So yun, dagdag mo lang yan, dapat lagi mo linisin ang lokasyon mo. Ipalinis mo sa bata mo, bigyan mo ng 20 pesos. Makawa yung bitin. Ayan, yun. So yun mga kasabong, dumako tayo sa pagpapakasta. Ito maganda tong info na to dahil mga kasabong,
natutunan ko to kay paring rap na Tibidad. Ayan, yung Kalantas Game Farm. Ayan, may channel din yan mga kasabong ha. Subscribe nyo rin, siningit ko lang. So yun. Mga kasabong, ang tamang pagpapakasta, mga kasabong, ay dapat may pahinga. Kailan ba ito magpapahinga? Ganito po yung sistema. Halimbawa, meron kang 3 pulit. Halimbawa, meron kang 3 pulit sa isang ganador. May 3 ang inahin sa isang ganador. Halimbawa, si ganador, 1, 2, 3. Kakastahan niya po yan ng alas 5 ng madaling araw, alas 11 at alas 4. Halimbawa mga kasabong, meron kang 1, 2, 3 na inahin sa isang ganador mga kasabong. Yung inahin 1 sa alas 5 ng madaling araw, yung inahin 2 sa alas 11 ng tanghali, yung inahin 3 sa alas 5 ng hapon. O di ba mga kasabong, Lunes 1, 2, 3. Martes ganun ulit. Inahin 1, 2, 3. Ganun pa rin po ng oras, di ba? Miyerkules, pahinga po ng lahat. Pahinga po ng ating mga pulit yan. Yan. Tapos pahinga din po ng ating ganador. At syempre, kailangan din magpahinga at para yung kanya namang similya ay maipon niya. Kahit naman tayo mga tao di ka? Kailangan natin magpahinga, di ka? Hindi laging ratsyada. Laging papahinga ka din para mogo-mogo yung dating. Bastos ka, sasampalin kita. Mga kasama yun, hinahaluan ko lang din ng kanting para yung logic natin is mas maintindihan natin. So yun, pahinga ng Miyerkules. So yun mga kasabong, dadako tayo ng Huwebes at Biyernes. Huwebes at Biyernes, ganun pa rin po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ganun pa din po yung pagpapakasta natin. Tapos, Sabado at Linggo, pahinga po ng ating mga gagamiting broodstag, broodpulit. Ayan po muna natin mag-circulate yung binigay natin kasta sa kanila. At yung broodstag natin, broodcock natin, hayaan po natin makapagpahinga para syempre maipon ulit po yung energy at yung kanyang sperm cell at para maganda po yung pagbibigay niya at maganda yung similya na dadaloy sa ating mga ginagamit na inahin. So yun mga kasabong, inuulit ko, Lunes, Martes, pahinga ng Miyerkules, diretso po tayo ng Huwebes, Biyernes, pahinga po siya ng Sabado at Linggo. Yun po yung maganda at tamang sistema ng ating pagpapakasta. Mga kasabong, itinuro po ito sa akin. Siyempre, bago ko po i-share sa inyo, sinubukan ko po at effective mga kasabong. Maganda po ang naging daloy ng pagpapaitlog namin mga kasabong. Kaya, sinishare ko sa inyo mga kasabong, sa isang pulit nyo, kayo ang magsasawa. Kayo yung magsasawang tumigil sa pagkuha ng itlog. At syempre mga kasabong, bilangan din po natin yung ating mga nakukuhang itlog sa ating mga pulit or inahin. Dahil mga kasabong, yan po talaga is sobrang tuloy-tuloy po yung kanyang pag-itlog po talaga. Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa lumiit na lumiit yung mga pangit na po yung maliliit. Kaya yung first 20 na itlog, yun po yung mas kunin natin. Mas maganda po yun na ating iipunin at mas makikita po natin mas healthy yung kanyang mga sisiw. Dahil pagka maliit na pong itlog, logic pa lang po, maliit ang itlog, maliit po ang sisiw niyan. At ito po mga kasabong, unang 3 itlog, alisin po natin yan. Unang 3 itlog ng ating mga, hindi po nung 1, 2, 3 ng isa pong ating mga, nung 1, ng 2, ng 3, tigta 3 po sila, unang itlog po niyan, alisin po natin. Dahil yun po ay hindi po natin malalaman kung malakas na kagad yung similya nila. 'Di ba? Mas maganda po yung pang-4, yung pataas, yung kukunin po natin, yung pang-4, start po natin ng pagbibilang hanggang 20. Ayun po yung kunin natin. Mas maganda na hindi po sayang yung pagpapasalang natin at hindi po tayo ma-disappoint na ba't may mga hindi napisa. Hindi po talaga natin ma-perfect na kung ilan yung itlog, yun po yung mapipisa. Pero may mga ganun nangyayari. Pero kadalasan po talaga kahit po sa amin, meron po mahihina yung similya pa hanggang sa dumating yung time na malakas na yung similya po natin. Pero mararamdaman po natin yan, makikita po natin yan na maganda po yung proseso, maganda yung may proseso. Hindi po kailan lang natin maisip na magpakasta is magpapakasta tayo. Ayan mga kasabong. Kaya ito is sinare ko sa inyo dahil napakagandang tips po to. Galing po ito kay Rafael Natividad. Ayan, ng Kalantas Game Farm. Sina-shoutout kita kapatid. Maraming salamat sa iyong pagtuturo sa akin, sa iyong pagbibigay din ng kaalaman sa iyong channel. Maraming salamat sa iyo. So yun, mga kasabong, may nadagdag na naman po akong kaalaman sa inyo. At syempre, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at patuloy na naniniwala sa ating Sabong Pinas YouTube channel. Maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Maraming salamat po at kita-kits. Peace, yo!